Praise the Lord. Hello, God is good po. Amen. Blessed Sunday morning po sa atin. Sineset ko lang po sandali dahil tayo po ay live. Ayun, no? Praise the Lord. Okay, so blessed na Sunday na umaga po sa ating lahat. At tayo po ay nasa bahay ng Panginoon. Amen. Praise God. Time na po tayo po ay makinig ng salita ng Diyos. Pag-usapan po natin, puro miracles. Amen. Kasi po, pag pinag-uusapan natin si Lord Jesus, ang pinag-uusapan po dyan, power of God. Sino po naniniwala na si Jesucristo po ang wisdom? Everybody say, Jesus Christ is the wisdom and the power of God. Si Jesucristo po ang wisdom at saka power po ng Diyos. Pa-check nga natin, Pete. Sinabi yan ni Apostle Paul sa Corinthians. Baka pwede pong ma-post yan dyan. So, una, binabati po natin lahat ng mga nanonood, no? Hello po. Good morning. Good morning. Hindi lang po dito sa ACGM Iligan, pati po sa lahat na nanonood sa atin. Thank you sa mga bumati. Okay. Sige. So, ano ang maganda ngayong Sunday? Unang Sunday po ngayon ng buwan ng July. Ayun, no? Tama po ba? July ano po ngayon? July 2. O yun, no? Unang Sunday po. At kung di ako nagkakamali, meron tayong celebration ngayon ng Lord's Supper. Naalala ninyo? Meron po tayong communion maya-maya ng konti. Okay. Praise God. So, sige na. Idalin mo na. Gumagana ba? Nagahang? Okay, never mind. Ang pag-uusapan po natin ay si Bartimaeus. Praise the Lord. Okay. If you have your Bibles with you, please, kasi Sunday po ngayon, turn with me, mga minamahal, sa Gospel according to Saint Luke. You know, nalagay ko pa sa wifi kasi nagahang. Luke chapter 18. Yan po. Luke 18 po, mga minamahal, ang ating pong gospel reading sa umaga pong ito. Okay, kasi tinanggal ko sa ACGM service provider para hindi ma-bother yung ano. Okay, Luke 18 verse 35. Luke 18 verse 35. Ito po ay si Jesucristo po ay papunta na po sa Jerusalem. Si Lord Jesus ay papunta na po sa Jerusalem sa mga panahong ito. Anong gagawin ni Lord Jesus? Not only to celebrate the Passover, ito na po yung huling biyahe ni Lord Jesus papuntang Jerusalem. Ito na po yung huling biyahe niya papunta ng Jerusalem. Bakit po? Dahil sa punta niyang ito, si Lord Jesus Christ po ay aarestuhin na, He will be put in trial. At the same time, ang culmination po nito ay Calvary, Golgotha. Okay? So ngayon, tingnan po natin mga minamahal. Verse 35. And it came to pass, as he was come nigh unto Jericho, a certain blind man sat by the wayside begging. Ayun. And hearing the multitude pass by, he asked what it meant. And they told him, yan po, that Jesus of Nazareth passeth by. And he cried, saying, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And they which went before rebuked him that he should hold his peace or be quiet. But he cried so much the more, Thou son of David, have mercy on me. And Jesus stood and commanded him to be brought unto him. And when he was come near, he asked him, saying, What wilt thou that I shall do unto thee? And he said, Lord, that I might receive my sight. And Jesus said to him, Receive thy sight. Thy faith hath saved thee. And immediately he received his sight and followed him, glorifying God. And all the people, when they saw it,
they give praise unto God. The Lord bless the reading of His words. Okay, information lang po ng mga nakikinig na salita ng Diyos na ang account po na ito ay hindi nyo lang po makikita dito sa Luke 18. Makikita nyo rin po ito dun sa mga nagtitake notes sa Gospel ni Matthew chapter 20 verse 29 to 34. Yung po mga gusto po mag-reference, okay? Sa synoptic po, mababasa nyo rin po ang istoryang ito sa Matthew 20, 29 to 34 at saka po sa Mark chapter 10 verse 46 to 32. Okay? Dito, sa Gospel of Luke or according to Saint Luke, sinabi po dito, a man or a blind man healed or receives his sight. Isang bulag na lalaki gumaling o natanggap niyang muli ang kanyang pagkakita. Mga minamahal, okay? Pero sa ibang kabanata o sa ibang libro, binigyan po ito ng specific na pangalan. Sino ang pangalan nito po? Dito hindi binanggit yung pangalan niya sa Luke, pero kung makikita niyo po doon sa mga nasabi ko na nauna, Matthew and Mark, ang pangalan po ng lalaking ito ay Bartimaeus. Si Bartimeo po. Okay. So tayo po ay manalangin. Pray po natin na i-bless ni Lord yung pong Word of God ngayong umaga. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Lord Jesus. We serve the God of miracles, Lord. And Panginoon, ang the best na naibigay niyo sa amin, bukod sa buhay namin at saka lahat ng mga regalo na nare-receive namin, ang pinaka-best po na naibigay ninyo sa amin, Ama, ay walang iba kundi si Lord Jesus Christ. Nung binigay ninyo sa amin si Lord Jesus, binigay nyo na sa amin ang lahat. Yes, Lord. Ulitin po namin, Ama. Nung binigay ninyo sa amin si Lord Jesus, ibinigay nyo na sa amin ang lahat. Because for us, and ang essence ng lahat, Jesus Christ is everything. So we have received everything. We have received an unlimited salvation, unlimited blessing, unlimited, Lord. Pag binabanggit ang pangalang Jesucristo, that is the power of God, that is the wisdom of God, and that is the unlimited blessings of God. So Panginoon, sa pagpasok ni Jesucristo sa buhay namin, dalangin namin na hindi lang po by word of mouth na we have accepted or received Jesus, but also everything that Jesus Christ represents, everything na nire-represent at dala niya, na-receive na din po namin. Change our hearts, change our minds, Panginoon, na ma-pattern at ma-align ito sa kingdom. Napakarami pong kalaban sa mundong ito at ang number one kalaban ay ang aming mga sariling pag-iisip at puso. Sabi nga po ninyo sa Jeremiah, the heart above all is deceitful. Pinakamadaya sa lahat ang puso. At ang mind namin, pag hindi na-renew, instead na ito ay mag-submit, ito po ay kumukontra sa inyo. So Ama, renew our hearts and renew our minds. Give us, Lord, isang soul that longs after Thee. And bless the word today. All the glory goes to You, Father, in Jesus' name. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Okay, yun sinabi ko na dito. Mga minamahal, na sa mundo pong ito, marami pong problema. Lahat ng klase ng problema nasa mundong ito. And the Lord Jesus never promised na hindi tayo magkakaroon. Hindi Niya pinangako na wala tayong dadaanan. Sinabi po Niya sa John 16:33, mga minamahal, na marami po tayong maharap na mga pagsubok. Marami po tayong mararanasan. Yan, sabi po Niya, in this world, or in the world, you shall have tribulation. Nakakatakot pag binasa sa King James dahil may mga tao na masyadong end times ang isip. Pag sinabing tribulation ay great tribulation. Actually, the word tribulation, mga minamahal, ay afflictions, o mga dalamhati, o lahat ng klase ng sufferings. Mas maganda siguro ang word na suffering. Lahat po ba naka-experience ng suffering? Hindi lahat mayroong gold ring, Hindi lahat mayroong diamond ring. Okay? Pero lahat ng tao, Christians or non-Christians, meron pong mga sufferings. Pero meron pong pagkakaiba yung mga anak ng Diyos. Bakit po? We have victory. Now, that's the difference. Meron tayong victory. A real or a true son, child of God, mga minamahal, is not without any problem. Of course, maraming challenges, maraming trials, maraming problema. Pero one thing, because we have Christ, we have victory. It will be an insult to God.
Ulitin ko po, it will be, sino dito ang gustong insultuhin ng Diyos? Wala. Because we honor Him. We fear Him. Hindi po yung fear na kinikilabutan natin. But mga minamahal, pag sumunod tayo sa Panginoon, and you know what? Bakit ko sabi, we honor, we respect, we believe. We honor, we respect, we believe. Malalim na yung worship eh. We can praise and worship the Lord. Pero, you know, pag lumapit tayo sa Panginoon, there should be meaning. Amen po ba? Because, naalala po nyo, do anything, mean it. It should be meaningful, not meaningless. Amen po ba? Why? Because God will not just weigh the actions. The intentions are, mga minamahal, ulitin ko po, mas mabigat, mas malaman, mas matimbang, mas may value yung intention, ang action po, last na lang po, that's the manifestation. But sometimes, may mga actions na, it's word faking it. Yun, mga minamahal, ano po? A person can fake by word of mouth or by action kung ano yun nandoon sa loob. Pwedeng galit na galit ako sa isang tao pero kaya kong itago yun. Amen po? Pwede ko itago. Ayoko malaman ng marami. Ayoko na malaman niya na ako'y galit sa kanya. Pero so gagamitin ko, I will maskara. Ngingiti-ngiti lang. Pero alam niyo yung ngiting totoo sa ngiting hindi. Ano? Sino nakakaalam dito ng ngiting totoo sa ngiting hindi? Mabigat yung ngiting, yung smile na hindi totoo, mabigat. Totoo po? And then kahit ano yung sasabihin, mga minamahal, kung ano yung sasabihin, mga kapatid, mahirap mameke eh. Ulitin ko po, mahirap pikein. Ano ho? Nonetheless, the good thing about the Lord is He weighs the intention. Not just the action. Yung intention po, yun. Why? Because, ang sabi ng Panginoon, He reads our hearts. It's only the heart, mga minamahal, ang makakakita sa Panginoon. The heart, siya ang makareceive. Anything from God will be first received through the heart. Anumang bagay na ibibigay ni Lord sa inyo, o sa akin, o sa atin, ang una pong pipick up niyan, bago yung ating kamay, bago yung ating wallets, bago yung ating tables, bago yung ating baskets and bags, baskets and banks, kung bangko pa, kung transfer. Pero before all of those physical manifestations, the first thing na makaka-receive will be the heart. Amen po? Ayun o. Okay, now, Pastor Roderick, ano ba ang pag-usapan natin? Kasi alam niyo po, walang sawa, hindi po din ako magsasawa at hindi din po ako mapapagod na ulit-ulitin at sabihin from time to time na mabuhay po ang bawat isa, mabuhay yung pag-asa, mabuhay yung apoy. Huwag natin pabayaan na yung mga konting mga problema sa buhay, patayin po yung apoy sa puso natin. Amen? Praise the Lord. Now, alam niyo po, lahat tayo may kandila, alam natin may gasera, or meron pa bang gumagamit ng gasera? Meron pa bang gas? Gasera, lampara. Pero mas madali yung kandila, di ba? Lahat tayo pwedeng magkaroon yan, pero ang problema pag mahangin o mabagyo o maulan, pag may ulan, kadalasan po, pag malakas talaga yung bagyo, no? Nung unang panahon, naalala ko pa, pag malalakas talaga yung bagyo, magkakaroon po ng, hindi ko lang alam kung totoo din dito, no? Kasi alam ko hindi naman daanin ng bagyo ang Iligan. Bihira lang daanan ng bagyo ito. Kasi yung nakasubok na po ba kayo sa Iligan ng malakas talaga na hangin? Wala, di ba? Dito sa Mindanao parang hindi masyado, no? Pero kami po sa Luzon daanan po. I grew up with it. With that kind of experience, mga minamahal. Lalo na kung taga Batanes po kayo. Doon po kayo sa Batanes, lalo talaga doon. Naliliit lang na islands yun doon sa ibabaw ng Luzon, pinakataas ng Luzon, Babuyan Islands, etc., malapit na sa Taiwan. Alam nyo, lakas talaga doon. Mga minamahal, Sierra Madre, daanan po yan. And siguro sa Visayas, kung meron man pong part sa Mindanao na nakaka-experience ng mga bagyo na ganyan would be Surigao. Tama po ba? Surigao. Yun lang po. Kasi Surigao, Leyte, Samar, Bicol, then ano na, no? Yun po yung geography. Yan ang daanan ng bagyo. Ano po?
At alam niyo po, growing up, nasubukan po namin many times, yung mga bagyo na talagang hindi lang flood ang dulot, kundi talagang strong winds. Normally, pag may strong winds, mga minamahal, expected dyan na magkakaroon po ng brownouts. Brownouts, blackouts, power interruption, power failure. Bakit po? Kasi po, sigurado na magtutumba. And this was back in the 70s, 80s, and 90s. And even now, mga minamahal, pag talagang medyo matindi yung bagyo, talaga nagkakaroon po ng power, ano tawag dyan? Power interruption. Talagang putol. Ano po? Bakit po kaya? Kasi, binabagsak yung poste, and sometimes, hindi naman kinakailangan ng malakas na hangin para bumagsak yung poste. Sometimes, pag yung lugar o area ay mabaha, kinakailangan din pong i-shutdown. Bakit po? Dahil sa danger po or sa risk ng electrocution. Kasi di ba may mga switch minsan, may mga saksakan na mabababa, di ba? Kadalasan ng mga saksakan nasa baba Baba pala, medyo mababa. Tapos pagka bumaha, paano yun? So kinakailangan pong i-shutdown. Okay, now, ba't ko nabanggit yan? Ang kandila, maganda kung birthday, di ba? Or may child dedication or kaya sa wedding. Walang problema ang kandila. Tama po ba? Walang problema ang kandila. Ginagamit ba ang candle sa birthdays? Yes. Ginagamit ba ang... Notice ko lang ang candle sa lahat ng okasyon, positive, negative, present. Tama po. Okay? Pero wag na natin pag-usapan yung negative. Ayaw natin pag-usapan yung kandila sa negative. Di ba? Alam niyo naman na ano din ang kinakandilaan. Di ba? Praise the Lord. O, sa undas, may mga kandila din. Di ba po? Di ba? Pag piyesta ng patay, may mga kandila din po. Pero yung good side na lang ng kandila. Sa birthdays, may candle. Sa weddings, may candle po ba? Candles pa present sa weddings. Yes. To light our, di ba? Yung sa aisle, una yun, sisindihan. Depende sa arrangement nung wedding kaning director or coordinator. Di ba? Pero sometimes, or most of the times, ganun din ba dito? Na bago pumarada yung entourage, ang mga mauuna, of course, is yung groom. Tagal na akong di nagkasal Tapos, sisindihan yung, to light our path, di ba? Yung mga candle, sisindihan po. Then, mayroon na namang kandila. So, sa kasalan, mayroong kandila. Birthdays, ano pa? Child dedication, mga minamahal, meron din po. Sa mga ninong-ninang, meron yan. I think, sa mga ganitong okasyon, safe yung candles. Tama po ba? Pero let's talk about candles sa panahon ng bagyo. Yun. That's another story. Tama po. Okay? Bakit to? Dahil wala naman malalakas na hangin except na sa birthday, nakatodo yung electric fan. Pero nagagawa po natatapos yung happy birthday to you, happy birthday to you. Oy, mamaya pala lahat ng mga July celebrant, tatawagin ko. Paalala lang po, lahat ng mga may birthday ng July, ipag-pray po kayo mamaya. Okay? This is a blessed month, mga minamahal. Well, maraming tao na medyo takot sa buwan ng July at saka August dahil sabi nila yung 2 buwan daw na yan mga ghost months. But I don't buy that, mga minamahal. Well, sa mundo, that's ayaw nila, no? Ayaw nila yan. Okay, pero tayo all year round. Sabi ng Bible, all the days. Sinabi ba ng Bible, all the days? Sige nga po, everybody say, all the days. So, that includes red days, holidays, mga minamahal, pista opisyal, lahat yon. Blessed tayo ni Lord. Walang lumalaktaw, walang hindi tayo, araw-araw po, meron tayong mana from God. I believe that. Bakit ko po nasabi? Coming from the mouth mismo ni Lord Jesus, that divine provision is given by our Father every day. Give us this day. Tama po ba? Give us this day. Anong sinabi? Our daily bread. So nakita niyo po, hindi po weekly ang allowance hindi po once a week. Hindi po kinsinas ang Panginoon. Kada 15 kayo kada linggo lang kayo Hindi. Ang provision ng Ama is every day. Every day of my life I am blessed. Every day my bread from heaven. Bread is not just
Kasi pag sinabi natin bread, that's food. Totoo, but can I use the word substance? Mga minamahal, substance. Matindi yun eh. Ayan, give us this day our daily bread. Instead of using the word bread. Sometimes, mga minamahal, yung bread can also, allegorically speaking, allegory ba to o metaphor? Or figurative na lang. It can also refer to money. Tama po ba? Di ba sabi, nung una, naalala ko nung lumalaki ako yun ang usapan ng mga Jeprox. You know, 70s was time ng Jeprox. 80s ay time ng mga bagets. 90s, ano ba? Hindi ko na maalala Basta 80s yung mga teenager bagets. Tapos 70s, ang tawag nila mga Jeprox. Mga minamahal. 60s, ang tawag nila mga hippie. Ano po? Kanya-kanya silang kada generasyon may kanya-kanyang terminolohiya. Pero growing up as a kid and a teenager, nadidinig ko po siya sabi, pahingi naman, there was even a time na ang tawag sa father or sa mother or sa daddy or sa papa na erpat, ermat. Nadinig niyo na po ba? Nadinig niyo? Erpat, ermat, gano'n. Pahingi naman bread. Ay, alam mo, putok na putok ito noong 70s lalo noong 70s, nung bata-bata pa sila Vilma Santos. No? Ano po? At any rate, mga minamahal, bread, can I use the word, instead of using the word bread, ay substance. Okay? Kung makikita niyo yung word na, check nga natin, Faith. Kaya, may dictionary ba? Tignan niyo yung word na substance, saka sustenance. You know? Saan ba yung sustenance? Yung sustenance yung ginagamit natin sa Tagalog na sustansya. Di ba? Okay. Well, alam naman natin na to sustain us physically, we need nutrients. Tama ho. That includes vitamins, minerals, and some other essential elements. And you call that sustenance. The purpose of sustenance is to sustain you, to maintain you. Amazing dahil ang Panginoon po, ang Panginoong Diyos Ama natin, hindi pa tapos ang Father's Day, I still preach from the gospel, mga minamahal, sa trabaho ng isang ama. Because our God Almighty, the Creator, is our Father. We have to address Him and call Him our what? Father. Ano ang lumalabas sa bibig at puso natin na receive natin ang Holy Spirit, the Spirit of Jesus Christ? It's the Spirit of sonship. What have I received? The power, the authority, the right to become a son, to act, to think. Mga minamahal, you have the privileges. Okay, sustenance, noun, as a noun. Ayan o. So a bread is a sustenance. Alam niyo po ba, naalala ko, hindi ko lang alam kung sino ba matangkad sa amin ngayon Wala kasi si Isaac, ewan ko kung susunod, laging late din naman yun. So si Isaac dyan, mga kapatid, hindi ko lang malaman kung, pero wala namang ama na gustong bansot yung anak, ano? So sa akin ba, yung mga anak ko, hindi ko lang alam, I stand corrected, but I'm more than willing na matangkadan nila. Kadalasan po, yung anak mas mataas sa tatay. Di ba? Kadalasan. Totoo ba, sir? Mas mataas si Giler sa'yo. Okay. Kadalasan yung anak mas matangkad sa ama. Pero mamaya, magsusukatan ulit kami. Pero, congratulate ko sila kung matangkadan nila ako. Pero, ito, bakit ko binibring up ito? Mama Grace, nandyan ka ba? Ginagamit ko account ninyo, magparamdam ka. Kasi, alam niyo, I really love my mama. Sabihin niyo, 50 anyos na ako, but I still, well, that's only the number of my days. Pero sa heart ko po, talagang, I love my mother. So much. Huwag ka umiyak. Kasi, wala akong ganito kung hindi siya namimiss ko siguro. Sandali lang po. Sandali lang. Kada flag ceremony, makikipag-aaway ako, naalala ko ng elementary high school ako. Kada flag ceremony, makipag-aaway po ako.
Bakit po? Kasi ayaw na ayaw ko sa lahat na nasa unahan. Ayaw ko sa unahan eh. Gusto ko doon sa likuran. Bakit to? Pag nasa likuran ka kasi, lahat ng kalokohan mo gagawa mo. Pag nasa unahan, konting kuhan mo, masisita ka kaagad. Ngayon, pag nag-plug ceremony po kami, elementary days, high school days, lagi akong nasa unahan. Bakit to? Makikipag-away pa ako sa teacher. Di ba dapat alphabetical? Dapat nasa dulo ako, letter T ako eh. Di ba? Letter T, may Agoncillo, may Arulio. Bakit ako? Kasi yung organizer ng plug ceremony, nabayot po. Bayot yun. Bayot yun eh. Teacher sa PE, laki ng tiyan. Ay, ganyan siya. Meron siyang yung ano ba, yung kanang, yung portable na speaker. Sabi niya, find your height. Sabi ko, ano daw? Yung order namin, find your height ba? Ay, alam niyo po, pangalawa ako dun sa una. Bakit? Kasi ganun ako kaliit. Kaya nung nag-pre-preach po ako, pag mag-preach ako nung una, nilalagyan po nila ako ng tray ng Pepsi Cola. Pagpapatungin po yung dalawang Pepsi o Coca-Cola para, kasi kung nag-preach ako, mataas pa po yung pulpito, ganyan. So parang, nasan yung speaker? So nilalagyan po nila, I still have the pictures though. I still have the pictures. I started preaching at the age of 12, 13, 14. First time ko dito sa Mindanao was at the age of 14. 14 pa lang ako noon. So doon sa Apo View Hotel, sino yung mga taga Davao? Nalala niyo yung Apo View Hotel doon? Talagang mataas yung pulpito. So lalagyan nila ng box para mataas ako sa pulpito. And pagka 4th year, I think that was 4th year, senior na, kaya ang tawag sa akin, bansot. Ang pangit ng tawag sa, bullied ako eh. Lagi akong binubuli sa paralan. Tawag na sa akin, Roderick Bulate. Ang pangit ng pangalan ko noon, Roderick Bulate. Di ba may Roderick Paulate? Pero ang tawag nila sa akin, Roderick Bulate. Kasi po, pandak na, payatot pa. Ganun po ako. Yan. Okay? So, nangyari, meron pa ba noon ngayon? NCEE? Tinanggal na, no? Eh, grabe yun. Noon, hindi ka makapasok sa college sa 4 years sa academic pag wala kang NCEE. Pero ngayon, I think, mga paaralan na lang eh. So ako, I took 2 entrance exams because I was also accepted as a scholar doon sa PUP. Pero hindi ka tatanggapin sa PUP. I think IIT, di ba parang may entrance? Yes, meron bang entrance ang IIT? Kasi alam ko, ang IIT ay katulad sa UP at saka sa PUP. That will be yung parang UP nyo dito sa Mindanao eh. Yung pattern, government yan, di ba? So meron siyang entrance. So besides sa entrance sa PUP, meron din pong NCEE noon. Amazing dahil yung NCEE namin very early ng Sunday. Agang-aga ng Sunday morning. Tapos Saturday, may anniversary sa Caloocan. Anniversary, nandoon pa yung mga singers ni Nora Honor na naging mga Christians. Dati may Nora, kilala ni Nora Honor, di ba? Si Superstar. May mga singers siya doon na mga backup singer niya na mga naging Christian. So, we did the anniversary celebration sa noong unang panahon, back in the 80s, sinasarado pa yung kalye. Tsaka, pag nag-preach ka sa kalye, maraming tao. Pero ngayon, mag-preach ka dyan, wala nang manunood sa'yo. But that was a different time. So, ang ginagawa sa akin ni Mama, kasi malapit na ako mag-college, alam niyo po yung Sustagen? Diba? Ayun, no? Sustagen, meron pa yan ngayon, no? Wala po tong, baka sabihin niya may commission ako, wala. May commission tayo sa, wala. Mead Johnson. Ang ginagawa ni Mama, gagawa niya ako halos ng ice cream na Sustagen. Oh, ganun po kakapal. Ang lapot masyado. Pagdating ko po ng college, biglang tangkad, as in biglang tangkad. Yun po. Kaya nga ako naiyak kanina, dahil nag-sacrifice po yung mama ko talaga na ganun ang ginagawa niya. Naawa siya sa akin pag nag-preach ako, pagod na pagod, sometimes sa Sunday, 4 times a day, gagawa niya talaga ako. Ngayon, binabawian ko naman siya. Hindi ko po kaya matapatan. Baliktad naman kami ngayon. Siya naman ini-insure ko ngayon.
Oo. Alam niyo mga ganong klase ng mga gata sa mamahala, no? Pero naalala ko na may kanta pa kami noon eh. 4 na kutsara, lagyan ng konting sugar, add some water at ihalo-halo-halo. Naalala po niyo? Oh, wala na. Susta Jen Cunyelo. Ayun. So, yun po. Rate, nakatulong po. Bigla po akong gumanon. No, bakit ko binring up ito? Kasi, yan nakatulong po pag marami ka pala talagang sustansya. Hindi lang yung physical mo, pati yung mental intellect mo makakatulong. Yung college na po kasi when I was taking yung pagiging professor na sa, dapat hindi ako nagtuturo ng Word of God, dapat nagtuturo po ako sa IT. Kasi there were 22 students kami, 22 po kami noon. And finals namin para maging professor sa computer programming. Sa IBM na po to, sa IBM. Yung finals namin, 22. Alam niyo po, nakapasa. Glory to God, walay pagyabang. 2 lang po kami out of 22 ang nakapasa. And glory to God, I took the top. Paano nangyari yun? Ang pinakamahirap kasi, na po alphanumeric yung program, yung hindi na COBOL ito assembler, C language, mga engineering program na po, Fortran, ganon. Now, nabibring up ko lang po ito kasi yung may mga anak na gustong mag-top, mga kapatid, punuin nyo sila ng sustansya. Maagang matulog, punuin. Ngayon, hopefully, kasi mga bata ngayon, ito na, di ba? Nakababad masyado sa kanilang mga gadgets, smartphone, computer. Hindi ko lang alam, wala akong idea kung ano ang mga bata ngayon, pero I know mas matalino sila pagdating sa computer games. Ako hindi man ako nag-computer games, pero alam niyo po, makakatulong talaga. Yan ang sustenance. Food, drink, regarded as a source of strength, nourishment, food, nutriment, daily, there. Nakita niyo po yung word? Amazing dahil nag-appear. Ayan na sustenance, food, drink, regarded as a source of strength. Every day, our Father in heaven, nire-renew niya yung strength natin. Yung palang word na daily bread, from the original word, mga minamahal, hindi po pan, but sustenance. Nadinig niyo na po ba yung pag bumibili kayo ng vitamins or any milk, bread, etc. May nakikita po kayo yung breakdown sa likod sa mga vitamins and mineral. Nakita niyo na po tong initials na R, D, A. Ano ibig sabihin ng word na RDA? Recommended Daily Allowance. Tama? Napapansin niyo po ba? Pag tumingin kayo sa label, may binili kayo. Okay, itong vitamins na to, ganito. May breakdown sila doon na ito dapat, at least hindi ka bababa dito. To maintain, to sustain. Okay, so ang Panginoon natin is not just about attaining, but also sustaining and maintaining. Ganyan ang care ni God. So, the Creator, yung Ama natin, hindi po siya nag-practice na tinatawag po na deism. What do you mean by the word deism? Na after kinreate ni God tanan, sinabi na ng Panginoon, okay, na-create ko na lahat, bahala na kayo, magkanya-kanya kayo, bahala na kayo sa buhay nyo. Ganon. No, hindi. Dahil po sa pagiging sovereign ng ating Ama, He exercise, He practice yung tinatawag pong divine providence. Everybody say divine providence. So, I think doon kinuha yung word na provision, di ba? Providence. Nadinig niyo yung word na providential. Ibig sabihin, walang nangyayaring aksidente sa buhay natin. Wow! Amen? Sabi ko, number 1 na kalaban natin ay ang diktador ng mundong ito at yung dinidikta sa utak natin. Dalawa po yung kalaban eh. May tinatawag pong spirit, ruler, prince, or God of this world. Yung mind niya is anti-God. And sino ba tinutukoy ko dito? I'm talking about the devil. Ano ba ang nature ng devil? The devil's nature is to kill.
To steal and to destroy. That is the nature ng Diablo. Is to steal, to kill, steal, kill, and destroy. Yan ang nature nila. Yeah. So, yung sistema ng mundo, yung espiritu ng Diablo, ilalagay niya yan dyan sa system, sa world system. And nakita po natin, araw-araw, ang daming nangangamatay, di ba? Ang daming mga hindi masaya. Kahit naman marami kang pera, hindi naman lahat ng bagay mabibili ng pera. Niniwala po kayo? Yes or no? May mga bagay na hindi kaya pong bili ng pera. So, it doesn't mean na you have money, you got lots of money, you have everything. No? Sabi ko po, you have Jesus, you have everything. Amen? Yeah, no? But I am come that you might have life and that you may have it more abundantly. Ayun, amen. Beware. Ito pa, Luke 12:15, no? Jesus said, beware. Guard against every kind of greed. Amazing dahil may mga tao na ang definition nila ng idolatry is magkaroon lang ng mga manyika na, ano yung manyika? Bisa mo yung manyika, lagay mo sa altar, idol na, di ba? So, ang pinagkaiba ng dal sa idol? Ang pinagkaiba ng dal, nilalaro yung dal. Yung idol, wino-worship. Pero parang yung manyika yun. Di ba? Oh. Pero, hindi lang po, pag sinabing idolatry, humahanga ka sa isang image, o may graven image ka, or maraming ibig sabihin ng idolatry. Meron mga, sabi, wala na kami, we don't practice idolatry anymore, pastor. Wala na kaming mga manyika sa bahay, wala na kaming idols. But actually, that's the physical aspect ng idolatry. There's another, meron pa. May essence ng idolatry and it's called greed and covetousness. Yung labis-labis na paghahangad is called idolatry. Hindi masamang mag-ambisyon o mag-desire o maghangad. Ang sinabi ko po, yung labis-labis na paghahangad. Yung desire ay naging obsession na. And it's burning, it's eating, it's consuming us. Sabi twice sinabi ni Paul na covetousness is as the sin of idolatry. He called that sa mga writings na I think nagdalawang beses nag-appear letter ni Paul sa Ephesians at saka sa Colossians. Covetousness is idolatry. Ayun, ano po? So, yan, no? Yan, tingnan natin. Mortify. Tama ba sinabi ko? Colossians, no? Nasa Colossians nga. Colossians 3:5. Naku, delikado to. Mortify. Alam niyo ba yung word na ibig sabihin na mortify? Put to death. Oh, anong meron sa morgue? Anong morgue? Pilipino, morgue. Gusto niyo pumunta sa morgue? Ano meron doon? Oh, ano yung sinasabing mortality rate? It speaks of death, pagpatay. Pero sabi dito, put to death your members. Members? Hindi po church members ang ibig sabihin. Ano po? O membro sa pamilya. Your own body, which are on the earth. Fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. There. Di ba? Okay, so yun po. Now, so sinabi ni Lord, life is not measured by how much you own. Now, okay, balik tayo kay Lord Jesus Christ doon. Baka sabihin, no, malayo ka na, pastor. Balik mo kami doon sa nakakita. Okay, balik tayo sa nakakita. 3 beses natin makita ang istoryang ito. Sinabi ko na po kanina, it's written in and can be found in Matthew and Mark. At ito sa Luke. Pare-pareho yung sinabi. En route to Jericho. Si Lord Jesus passing by, He will pass by Jericho. Ano po? A certain, pag sinabi certain, sigurado, may totoong bulag na lalaki na nandoon sa tabi ng daanan, by the wayside, begging. Mga minamahal, pag meron ba tayo, magbebeg pa tayo?
Hindi na. Hindi na natin kinakailangang humingi o manlimos ng meron ka. Bakit nga ba may nanlilimos? Kasi pag may humingi ng limos, ibig sabihin wala sila nun. Amen. Pinag-usapan natin kanina yung providential care. Because God, sa message ni Christ, sa message ni Lord Jesus, God is the Father. Ang Diyos ay Ama. At ang Ama, mga minamahal, ay nandyan yung word na pro. Tatlo na lang, sabihin ko, pro. Professional, hindi. One. Define the Father means progenitor. Yun na po. Number one, progenitor. You can use the word producer. Mga minamahal, but mas maganda kasi hindi man siya nagpuproduce ng kung ano lang. Naglalabas siya ng buhay. Ang Ama. Yes? Okay. Ang seed ay nasa Ama. Ang babae, ang misis, ang mama, tagadala ng seed. Pero ang Ama ang may seed. Okay? So kung meron ng kapartner yung tatay, meron ng nanay, then magplant siya ng seed. Ano mangyari? It will be a seed of life. Magiging new creation. A new creation. So if Father, mga minamahal, ibig sabihin, anong ginagawa? Ito yung nature talaga. Nature. Yung Ama ang pinagmumulan ng buhay. Amen. Naniniwala po ba kayo na si Lord Jesus ay hindi lang anak ng Diyos, but si Lord Jesus ay isang Ama rin? Wala nag-amen Marami kilala lang si Lord Jesus na anak. Pero ilan kaya ang tatanggapin si Lord Jesus na Ama? Doktrinang mali na yan. Paano magiging doktrinang mali kung nakalagay sa Isaiah 9:6 na ang subject is a child? May subject, di ba? Ang sentence is binubuo ng subject and predicate. Simuno at saka panaguri. Ibig sabihin, tutukuyin yung mga susunod sa panaguri, dun sa predicate, ay susuporta o magsasabi kung ano yung subject. So the subject is about a child. Amen? Tingnan natin yung subject. A child born. Sino po ito naalala natin? A child born by a blessed virgin. Si Jesus. So Jesus became a child. Jesus Christ ay ilang beses tinawag sa Bible na child. Matthew, Luke, and even the book of Acts, nagpre-pray yung mga apostles, they will address Jesus Christ by the name of your holy child. Wow. Well, nagmamatch. Bakit to? Kasi bakit hindi na lang sinabi diretso na son, child lang? There's something about a child. Yes? Pero weak man yung child, pastor. Immature man yung child. Pero walang tatalo sa pagka-cute ng isang child. Purity ng child. I'm not talking about childishness. I'm talking about yung pagiging child. Amen? Magsabi ng amen yung mga parents dito. Pwede lang. Hindi ba naiiyak kayo minsan? Totoo ba yung sinasabi ko dito? Sino naiiyak dito pagka binabalikan ninyo yung album? Let's talk about the first 2 or maybe the first 5 years na yung anak ninyo from the womb to the delivery room. Tama ba? Okay, from the what? From the womb to the delivery room hanggang karga mo. Sino may mga nagpicture? Naalala niyo yung mga baby niyo? Nalimutan ng mama yung pain na halos mamatay siya sa tinding pain nung inaanak niya yung bata. Pero yun yung glory niya yung baby. Hindi po yung husband, aray. Yung husband saka yung boyfriend, yan na nasa wallet. Pero pag dumating na yung mga baby, makikita ninyo yung husband nandun na sa pinakanlikuran ng picture dahil matatakpan na ng mga babies o ng mga anak. So, sinong makakapagsabing amen dito?
Di ba? Makita niyo po ba na parang nabuhay, parang kahit hindi ikaw yun, parang nabuhayan ka, ang dami mong pinagdaanan, ang dami mo nang nilagpasan, ang dami mong pain, iniyakan. Pero pag tinignan mo ang baby na innocent, di ba mga minamahal, para kang bagong buhay. Parang kung meron ka man dinaanan na hindi maganda sa nakalipas mo, parang iingatan mo ang batang ito na ayaw mo na yung batang yun maranasan ang dinanas mo. Alam na alam ko, no? Nanay ka ba? Baka naman matawa kayo kung sabihin ko may pusong ina din ako. Wow! Hindi po. Maganda ang puso ng isang ina. Amen? Maganda ang puso ng isang ina, mga minamahal. Alam niyo po, ay naku, maniwala po kayo. Okay? So nakita natin, a woman, ginamit nga ni Lord Jesus, kaya mataas ang respeto at pagmamahal ni Lord Jesus sa mga babae. A woman, when she is in travail, hath sorrow, because her hour is come. Yun, amazing, oh. Ganda na. Yun lang, oh. Yung first phrase lang, nangungusap na sa akin. May pangungusap pa sa inyo? Minsan ayaw natin ng sorrows, di ba? Ayoko kaya ng sorrow. Ayoko ng sorrow. Pero alam nyo, dito sa sinabi ni Christ, pagka nagkaroon ka na ng sorrow, yung oras na yan, ay hindi oras ng yung pagbagsak. Yan na ang oras mo. Oras ng may lalabas sa yung maganda. May darating sa yung maganda. Sa panahon na nagsosorrow ka, may darating sa yung maganda. That hour. But as soon as she is delivered of the child, she remembers no more the anguish for joy that a man is born into the world. A new person is born. Okay, so that's the father, progenitor. Ano pa meron sa father? Ano pa nga father? Pro what? Progenitor, provider. Yes? Tama? A father is, sa Bible, provides. O kaya walang ama na, ang tunay na ama pro-life. Pagka may lalaki na nagmahal sa inyo at nabuo at sinabing, ilaglag natin yan, naku, wala naman sa Christianity yan. Meron ba sa Christianity yan? Wala. Pero sa mundo meron. Amen? Pag sinabi ng lalaki na ilaglag natin yan, naku po, hindi si Prince Charming ang nakita mo. Sino? The Beast. Because a father, mga minamahal, okay, is pro-life. Hindi po anti-life. Oh, yes or no? Nandiyan pa po ba kayo? Yung totoong Diyos, nagbibigay ng buhay. Yung peking Diyos, kumikikil ng buhay. Humihingi na i-sacrifice. Kaya nga, yung mga false gods ng Kanan, sila Molek, sila Moloch, at yung iba pang gods, mga minamahal, anong ginagawa nila? Hinihingi nila sa mga worshiper nila na patayin yung mga anak nila. Ialay sa kanila. That's a false God. A real God, the real God, the one true God will not do that. Okay? Are you still with me? Progenitor, provider. Ano pa ang ginagawa ng isang ama? Okay? Protector. Di ba? Pro-life, provides, protects. So lahat pong yan meron tayo from God. Dami, no? Ano pa? Dahil pa pang PR ang Panginoon, meron pa. The Father also gives us great and what? Precious, exceeding, pro din to, promises. He gives us promises. And you know, a promise from God is a sure gift na po ito. This is not something na hindi totoo. When God the Father gives you yung word, sigurado na po yun. It's 100% na po na totoo yun. Okay? Now let's talk about ito. Begging. Why? Because bakit wala siyang provision? Bakit wala siyang abundance? He's begging. He's asking. He is begging na magkaroon nung wala siya. Hindi ka hihingi nung meron ka.
Ang hinihingi mo yung wala ka. Bakit wala siyang provision? Because the man ay may disability. Anong disability niya? A blind person, a blind man who lost his vision. Now, check. Vision. Everybody say, come on. Vision. Say it again. Vision. Ano ang nangyayari pag walang vision? Dalawa po yun, mga minamahal. You're in darkness. Vision is the presence of light. Alam niyo ba bakit natin nakikita yung shapes, forms, and colors? Ulitin ka po, shapes, forms, and colors. Definition ng creation. Why? Because you and I ay mayroon tayong tamang pagtingin. Wala tayong problema, wala tayong vision problems. Nakuha po natin mga kapatid. Diba? Yung mata natin, kaya tayo nakakakita, is okay picking up what? Photons. Yun, photo. Kaya alam nyo, photograph, photomy. Ano nasa isip niyo po pag photo? Picture. High definition. Bakit po? Bago nagkaroon ng mga camera na ganyan, generation po namin ay Kodak generation. Naku po. Ngayon, ang tao mamumblema pag walang cellphone. Kami naman noon, pag may pamilya ka, hindi ka masaya kung wala kang camera. Maraming sandaling nawawala sa buhay mo pag wala kang camera. Anong purpose ng camera? Capture the moment para sa may mga memories kayo sa future nung mga pinagdaanan niyo, di ba? Anong ginagawa ng camera, mga minamahal? Yung shutter, yung lens. May tinatawag pong shutter, kaya pa uy, talsik laway. Pag nag-picture kayo, di ba gano'n? May nadidinig po ba kayong gano'n? Pag nag-click kayo, when you click yung pong capture button, may gumaganon. Bakit meron kayo nadidinig na gano'n? Kasi nag-open po yung shutter. Parang pupil ng mata. And what happens is, may film. Film na later on magiging negative. Kung ano yung tinutukan mo ng shutter or ng lens at may light. Kaya nga, hindi ka makakuha ng picture kung walang light. Notice ba ninyo? Nung unang panahon, may flash bulbs pa. Ako talaga naman, napakatanda ko na pala. Mga minamahal, meron po bang flash bulbs? Hindi ko, I miss the days na merong Agfa, Kodak, Fuji, YKL ba yun? Parang ako lang nag-iisa dito. Ano ba kayo? Huwag niyo sabihin mga digicam na kayo, ha? Mga minamahal, pakaramdam ko, time traveler na naligaw sa... Okay. Pero alam niyo pa yung Agfa, Fuji, Kodak. Di ba? Bawa sa loob, tapos walang built-in na flash bulb. Bibili ka pa po ng mga flash cubes. Naku po, naalala ko, bata pa ako, elementary, yung camera namin binibila ng flash cubes. What's the purpose of the flash? Magdagdag po ng light para makuha yung kaganapan na nangyayari. Kasi sayang na click ka ng click, tapos walang light. Kahit pa maganda yung film, kahit pa maganda yung mga eksena, kung walang light, you're not getting the picture. You're not catching it. Amen? Wow! Praise the Lord. Kaya nga tinawag po na photography. You're catching light. Photons. So yung mga nabubulag, mga minamahal, yung mga bulag, walang makita. Not because the absence of light, but they're not able to catch the light. Dalawa lang naman po ang blindness. Absence of light or the inability to catch it. Yung gamit mo, sira. Amen? Okay. So again, say it again, vision. Come on. You'll be in the dark. Take me out of the dark, man.
Yun ba? Di ba? Yun siguro ang kanta ng mga blind, no? Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. Di ba? Pwede bang kantayin yun? Try ko ang kantayin next Sunday. Di ba? Maganda yung message nun eh. Maganda yung message, no? Kung maka-Gary B. Titignan ko lang kung yung lalamunan ko kaya mag-Gary B. Ano po? So, ano pa mangyayari? A blind person is in the darkness. Ang daming mawawala. Causes disability. Yung disability, hindi naman ibig sabihin wala kang magagawa. But hey, in fairness, yung mga bulag na tao, ingat din po kayo dyan. Dahil kahit hindi makakita yan, nakakadinig pa yan. Yun lang, may dalawang sense na mataas sa taong bulag. Yung hearing at saka yung smell. Yun po. No? So you'll be like a bat. You know, mga bats, hindi man niya makakita. Pero bakit? Kaya nga ganun yung pakpak na... Bakit po? Kasi may sonar po sila. Notice niyo yung tenga ng mga bats? Malalaki. Ano po? Kasi yun po, nagba-bounce back. They operate by sonar. Ano po? By sound. At any rate, hindi naman natin kaya yun. Ano? Gusto niyo ba na tenga na lang? Mahirap, no? Mahirap. Maganda pa rin yung mata. Kasi makita mo yung color. Ano pa ba? Yung tao na bulag, hindi naman complete disability, but somehow it slows down. Yung instead mo ma-exercise yung full potential, ma-maximize mo yung full potential, nasa mababang level ka ng mobility. Ano po? Hindi ka makakilos ng... Hindi mo mailabas yung todong labas mo dahil baka mamaya mahulog. Mamaya nagmamadali ka, bumangga ka sa pader o aksidente mo. Sana kung pader lang babangga, paano ikaw yung binangga? Di ba mga kapatid? So yun po, medyo it slows down yung mobility. Then the direction, ang dami. But here, sabi ng Bible, where there is no vision, the people perish. Aray. Yun ang mas matindi po yung Proverbs 29:18. O yan, pakibasa nga po, sabay-sabay. 1, 2, 3. Recite. Come on, lahat. Where there is no vision, the people perish. O yun o. Where there is no vision, the people perish. Okay? Now, amazing, dahil pag abundant tayo, sino naniniwala sa abundance? Yes? You have Jesus Christ? So ano na meron ako kay Jesus Christ? You have the light of life. Now you can see. Anyone na nagsasabing, I have Jesus, you have the light. Amen. The light of the world is Jesus Christ. The light of life is Jesus Christ. The light of God is Jesus Christ. Ilaw ng mundong madilim, ilaw ng buhay, ilaw at liwanag po ng Diyos ay nakay Hesukristo. Si Hesukristo. So ngayon, paano pastor kung nandyan man siya pero bulag ako? Well, imposible na hindi ka makakakita. Dahil lahat ng nag-come in contact with Christ, the blind sees. Lahat ng mga lumapit kay Jesus, na-open yung mata nila. Amen? Bakit po? Ang ministry ni Jesus is magbukas ng mata. To open the eyes of the blind. That's the ministry of the Holy Spirit. Ayun o. Kaya when the Holy Spirit is poured, your sons and daughters, sabi na, they prophesy, your young men, they see visions. So pag meron tayong anointing, mga minamahal, mawawala yung blindness. And now here also, so nandiyan na si Jesus, ano pa meron? Hindi lang light, hindi lang life. Dito ko tatapusan, abundant life. I am come that you may have life and that you may have it that you may have it more. That you may have it more abundantly. So state of abundance, mga minamahal, hindi pala nakadepende sa actions natin. It is kasama sa provision niya. So I know in my heart na kitatanan abundansya. Why? Because magiging sinungaling yan. Magkakaroon po ng conflict ng statement.
Yung John 10:10, pag sinasabi natin, no, I'm not, I don't have. No, hindi pa pwedeng I don't have. You have. Yes. Paki-spell nga ng you have. H-A, yung have. H-A-B-E. You have because God gave. Amen po ba? Palitan lang natin yung H. A, B, C, D, E, F, G, H. Magkadikit si G at saka si H. Now, nandun na tayo sa we have because God gave. He gave His Son. He gave us everything. Ano sabi ni Peter? But such as I have, I give unto thee. Freely you have received, freely give. Amen. Praise God. Malapit na po matapos. So, here's a person blind. Walang light, absence of light, loss of vision, and no provision at all. That made him in the state of lack, poverty, begging. There was no provision because there was no vision. You have to understand, provision. Ano yung word na provision? For the vision. Pag may vision, may revelation, may kasunod. Pag ang Panginoon nag-release ng word, may kasunod yan. So what happens? Ano ba yung nire-release ni Lord na word sa akin? No, Pastor Roderick, you can know word of God. Yeah, word of God, word of God, word of the kingdom, word of the, a good word, whatever you want to call it. But sa Bible, it's called rema. Every word na we receive from God ay may power. Hello? Every word na nirelease ng Ginoo sa bawat isa sa atin may power yan. And it's called a word of faith. Yun, yung rema is word of faith. Romans chapter 10. That is the word of faith which we preach. So, sabihin, boom, 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 boom. Pag binigyan ka ng bala ng Panginoon, yung bala na yan, hindi po blank. May laman. May seed. Every word is a seed. Meron laman yan. Praise the Lord. Amen. Wow. Glory to God. You know, what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth. Pag may binigay si Lord na word, put it in your mouth. What is the word of the Lord sa atin ngayong umaga? Life. Everybody say life. Abundance. Vision. Light. Abundance. Vision. Hindi na ako alis din sa tatlong yun. Light. When you say vision, you have the light. It's not just having light. We need to have the light of life. Because vision is not possible kung wala yung light, but also you have abundance because may mga provision na po. You're seeing. You see. You see. Wala ba kayo napansin yung mga taong wala? Pakaramdam nila na mahirap o wala. Kasi, actually that's the word. Kasi wala. Eh bakit mo nasabing wala? Kasi wala kang makita. Bless ba kami, pastor? Totoo ba yung sinasabi ni Lord? Bakit? Eh, wala naman akong nakita eh. See? Nakita niyo po? Wala naman akong nakikita eh. Di ba ho? Tama, ano? So, nagkakasundo ba tayo doon? Unang-una mong babasihan, hindi yung wala kang nakahawakan. Wala ka kasi nakikita. Tinignan ko yung wallet ko, walang laman. Tinignan ko yung bag ko, walang laman. Tinitignan ko po yung bangko ko. Yung ko na lang is, naku, maintaining ba? Baka nga, below maintaining. Because there's nothing there. But where is the word placed? The word, hindi nilalagay ni Lord sa wallet. The word, hindi nilalagay sa statement balance. Or balance statement, or what yung tawag ninyo dyan. Hindi nilalagay ni Lord yung word sa ATM machine. Hindi nilalagay ni Lord yung word sa bag at saka sa basket. Saan nilalagay ni Lord yung word? One, the word is near you. Kanino ang word? Sa'yo. Sa akin.
Amen? So, wag mong hanapin yung word sa ATM. Wag mong hanapin yung word sa wallet. Sino pala dapat kong tingnan? Watch yourself. Tingnan natin sarili natin. Nasa akin na ba yung word? Makikita ko ba? Yes. Genesis 15. Ito po please, mga minamahal, okay lang ba? Isagad ko na, Sunday eh. Paano nagsimulang mabless ng todo-todo si Father Abraham? After these things, now listen, after these things, sabay-sabay po tayo, para hindi naman, para fresh pa rin yung breath nyo. Kasi pag hindi nyo, kinulong nyo na isang oras yan, mapapanis yan. 1, 2, 3, sabay-sabay. After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision. The word of the Lord, ang salita ng Panginoon, dumating kay Abram, hindi sa tainga, kundi sa pangitain. Nakita ni Abram. Fear not, Abram, I am your shield and your exceeding great reward. He saw the Lord. Seeing the word is seeing the Lord. What is the word? Sabi niya, nakita niya yung word. The word came to him in a vision. So, ibig sabihin po niyan, that's King James. Pilagay natin sa makabagong English. Ganito. Matapos ang lahat ng bagay na ito, ang salita ng Panginoon ay nakita ni Abraham. At ano yung nakita niya? Si Lord. Dahil ang sabi ni Lord, huwag kang matakot. Nagsalita yung word sa kanya, huwag kang matakot. Dahil nakita niya eh. Hello? Nagsalita yung word sa kanya, huwag kang matakot, ito ako. Ano ako? I am your shield. The word is saying, I am your shield. The word was visible. Shield mo ako sa lahat ng dadaanan mo sa buhay. Wow, praise the Lord. Amen. Pastor, naubos na yung shield ko, kakapiranggot na lang. Ano bang shield yan? Sabon pala. Naputol pa nga. Amazing dahil alam ni Lord na maraming hirap, maraming trials, maraming tanong, maraming experience sa Abraham sa journey of life, sa journey of faith, maraming questions, maraming challenges. At sabi ni Lord, para hindi ka ma-chop-chop, hindi ka ma-corn beef, hindi ka maging karne norte, I am your shield. Sa lahat ng dadaanan mo, ako ang sasalubong, ako ang sasalo, ako ang sasangga. Sarap no? So bago pa tumama sa'yo, dumaan na sa akin. Bang, bang. No? Amen? Grema ba sa atin? I am your shield and your exceeding great reward. I have no idea kung ano ang pinakita ni Lord sa kanya. Dumating ba si Lord doon in ano kayo itsura ni Lord dito? Baul ng kayamanan. Maapaw. Well, the only way if I will sabihin ko ang Panginoon na source, you can just imagine God na the wellspring of everything. Ang ganda yung, can you use the word wellspring? I know a well, I know a spring, pero gamitin na natin pareho. A wellspring. It's not just a well, but a wellspring. Ano ibig sabihin ng wellspring? Ang well, malalim na butas, sasalok ka pa. Ang spring, kusang lumalabas. Pag sinabi nyo natin na wellspring, sobrang puno yung balon na hindi mo na kinakailangang umaksyon dahil lumaapaw na papunta sa'yo. Sinabi si Lord na it will. Di ba sabi ni Lord Jesus, lahat ng uhaw, the word. Hindi lang kay Abram nagpakita, nagsalita pa sa John. On that great day, di ba sinabi ni Lord, ano sinabi niya dalawa yung sinabi niya, I think, Samaritan woman. No, there's another one. John chapter 4. Naku, wala nang katapusan nito. Huwag po kayo magalala, nagpe-prepare sila ng merienda to. John 7:37, then let him come to me and drink. And then anong kasunod niyan, faith? Let him come to me and drink. He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. Where's your belly? Come on.
Oh, kanay, belly. Amen? May lalabas dyan. Ano? Alam niyo sa mundo, para mapuno yan, kinakailangan mong lamanan. Pero lumalapit kay Kristo. Nanotice ba ninyo dito? Pag kayo ay nasa akin, hindi kukunin sa mundo ang panlaman dyan. Pagka nandyan na ako, sobrang dami na, lalabas na. Hindi ka kukuha sa mundo. Ikaw ang lalabasan. Mga minamahal, lumalabas, umaapaw, and all that is within me. Wow! Amen! Praise the Lord! Ang tanong ko, sino ba mundo mo? Ako, yung mundo ko nabangkrute. Yung mundo ko may inflation. Yung mundo ko may economic crisis. That's yung mundo. Mundo kasi, ang mundo natin ito, but this is not. Now, how about God? Ano ang mundo ni Lord? Ito sinasabi ni Lord. Dahil ako ay pinusuan mo at nilagay mo ako sa loob mo, ito lang, simple lang ha. Sabihan ko lang po ha, yung rema, yung nasa isip ni Christ at nasa isip ng Ama. Pag ako'y nandyan sa puso mo, ikaw na ang mundo ko. Amen? Pwede niyo sabihin sa katabi niyo, ikaw ang mundo ni Christ. Ikaw ang mundo ni Christ. Sa Christians, di ba? You are my, You are my world, di ba? And you are my God. Sino man kinakantahan doon? Si God. Ayan, because He has set His love upon me, I will deliver Him. I will set Him on high because He has known my name. Psalms 91. Una, gawin nating mundo natin si Lord. Amen? You are my world and you are my God. O pagkakulang pa, il mondo. My heart belongs to you, so take it. Diba? And promise me you'll never break it. Diba? Pero sabi ni Lord, para maging il mundo kita, that's Spanish na, mundo kita. Pero ano yung sinabi doon? Stay beside me, say you'll never leave me. Oy, kinikilabutan po ako, gives me the chills. Mamaya na lang. Meron ba kayong karaoke mamaya, Brother Ming? Okay, you are my world, you are my God. So, iba na ang mundo. Amen. Yung mundong ito kulang, pero hindi ikaw, dahil mundo ka ni Lord at mundo din natin si Lord. There's so much. There's so much. Come on. Say, there's so much. All that is within me, there's so much. Meron ng deposito ang Diyos sa inyo. May lalabas sa inyo, hindi kayo kulang. Amen. Because I have the Word in me. I have the Word. Abide in me, and I in you, and my Word, let the Word abide. Yung lang ka na, stay beside me. Whew! Grabe. Praise the Lord. Amen. Na malapit na napuntapusan, last 5 minutes. Kung kaya ko pa last 5 minutes or 10 minutes. Basta bago, hindi nalalagpas ng 12, pangako. Ito pa. Sino ang desidido sa miracles? May sasabihin po ako ha. Si Lord, wala sa playlist ng karaoke album niya. Marami. Baka naghahanap kayo. Lord, pwede ba maki-join sa singalong mo? Sige, ito. Meron din si Lord na singalong. Hinanap mo yung urong sulong. Bakit wala dito, Lord? Sino ba singer? Si Sasha Padilla? Wala. Hinanap ko na, Lord, lahat. Wala sa selection mo. Kasi wala yun eh. Bawal yun eh. Kaya may mga kanta na wala doon sa karaoke list ni Lord. Bakit? Ayaw kasi ni Lord yung urong sulong ka. Bakit ba ganyan? Urong sulong ka, di ba? Oh, ayaw yun. Walang blessing yung urong sulong. James yun. Nakalagay sa James. Pag maniwala ka. Ang tagal na mga... Okay, di bali na matagal. Sure yun. Ito ang hindi alam ng marami. Yung matagal, sure yun.
Okay. Yung madaling nakukuha, madali ding nawawala. Easy come, easy go. Naalala niyo yung word nun? Easy come, easy go. Easy come, easy go. Pero bakit ang tagal? Kadalasan lahat ng mga matitindi, matitibay at pangmatagalan ay matagal gawin. Pero pag sa Bible, sinabi pala yung word na matagal. Pag sinabi pala na word sa Bible yung matagal, ibig sabihin sure yun. Sure yun. Notice yun, tagal-tagal dumating ni Christ. Kasi sure yun. Amen? Lahat ng mga nagde-desire ng miracle, ito lang ang magic word dito. Oh, magic word. Oh yeah, we're not practicing magic, no? It's just as parang kuwan lang. Parang figure of speech lang na, here's the silver bullet. Don't give up. Ang may pasensya, ang may tiyaga, may nilaga. Amen? Ang di umaayaw ay nagwawagi. Di ba? Meron yun, di ba? Naalala po ninyo? Ano nga ba yun? Ang nagwawagi ay hindi umaayaw at ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Uy, sulat ko nga yung mga... Okay, ulitin natin. Ano sinabi ko? Wala? Ang hirap, Tagalog. Ang nagwawagi ay hindi umaayaw at ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Okay, ito na yung winners versus losers. Mga minamahal. Winner. Sabi ng winner, sa taong gusto, may paraan. Loser. Sa taong ayaw, may dahilan. Okay? O, yun, oh. Yung talagang para kang rocket na, hindi ako urong doon. Para kang rocket, ang lakas mo na. Can you imagine yung rocket? Gano'n kaya kalakas ang rocket? Mga minamahal ako, napakalakas. Hindi ka pwedeng maging rocket kung hindi matindi yung propulsion mo, yung ability mo to propel. So matindi yung boost nun, kaya nagiging rocket yun. Mga minamahal, can you just imagine, pag lumipad ang rocket? Alam niyo po ba yung rocket? O pastor, meron kami niyan pag New Year eh. Okay, rocket pa rin yun. Eh ano ba yung rocket? Nagoyong ko yung kaibigan ko, pastor. Yung ibang racket po yun. Hindi po yung... Anong racket? Gumagamit ka ba ng racket, sis? O saan? Sa badminton. Tama. O racket din po yun, di ba? So, maraming klaseng racket. May racket ng easy money scheme, which is eventually leads to a scam. Easy money scheme, that's a racket. Pag naglaro ka ng tennis, saka ng badminton, that's another racket. But there's another racket here na sinasabi ko, very powerful. It defies one of the greatest force ng nature. What is the greatest force ng nature? It's called gravity. Wow, grabe. Favorite expression namin ni Brother Vito. Naalala mo, Brother Vito? Pag nagkikwentuhan kami ni Brother Vito, saka talaga umaapoy na siya. Masasabi niya, grabe. Pag mabigat masyado, masasabi mo, pag masyado na mabigat, grabe te. Oh, di ba mga kapatid? Grabe naman te. Oh, kasi gravity. Ano ang gravity? Mabigat. Humihila pa baba. Ang mundo, kaya tayo hindi lumilipad, kahit umiikot ang mundo ng 1,000 miles per hour. Wow! Woo! Ang bilis kaya naman. Ang ikot po ng Earth, mabilis pa po sa eroplano. Mabilis pa po sa bus. Tumayo po kayo sa ibabaw ng Super 5. Mga minamahal, tingnan ko nga pag tumakbo ng 100 yan. Kung hindi ka nakatali, hindi ko alam kung nandun ka pa. Di ba? That's only 100 km per hour. But how about 1,000 miles per hour? Oh, grabe. But we're not, hindi tayo kumalat sa space. Why? What's we're not feeling it. Because of gravity. Yun. Amen? May mass. Okay, patapos na po ito, no? Patapos na. Bakit may gravity? Or G-force, Pastor Roderick? Alam niyo po kung bakit? Because there's a mass.
The greater the mass, the greater yung gravitational pull. Kaya nga, a body with a bigger mass tends to pull bodies with lighter mass. So kung ididikit natin ang planet Earth, malapit masyado sa araw, hindi hilain ng Earth yung araw. Yung araw, hihilain yung Earth. So ginawa ni Lord para hindi mahila yung Earth, naglagay siya ng mga iba-iba pang body na para bang tinimbang niya. Lalagyan ko ng Jupiter, lagyan ko ng Saturn, lalagyan ko ng maliliit na planeta dito para tama lang ang ikot ng Earth sa araw. Kaya nakita ninyo, wala pong tali. May nakita ko ba kayong tali? May tali ba yung araw? May tali ba yung buwan? May tali ba yung Earth? Bakit sila nakalutang, nakasuspend na uma-action na ganun? Wow, what a living machine, mga minamahal. Simple lang. Because of gravitational pull. Ayun. But amazing, merong isa that will defy gravity. Ano pong tawag doon? It's called yung rocket. Oh, grabe, no? And bawat isa sa atin pwede po maging rocket. Amen? Matindi po yun. Grabe yung propulsion. Lumalabang ka sa gravity. Kaya nga nakapunta sa space yung mga satellites. Now, to close this, and alam niyo po ba kung ano ang anti-gravity? Pastor Roderick, okay, alam niyo po kung ano anti-gravity? Dalawa lang po ang kombinasyon. Mga minamahal, kung sa kuwan, rocket propulsion at saka high octane ang gamit. Oh, dito naman sa atin, ano ang gatong ko, Pastor Rick? Ano ang gatong? Meron ka ng word. Meron ka ng word ni Lord. Ito na lang po, dadagdagan niyo pa to. The spirit of faith and the spirit of patience. Yun. Spirit of faith. Faith is a spirit. Alam niyo ba? May sinabi ba sa Bible na ang faith ay espiritu? Yes. If the word of God is alive and it is spirit, even so, kahit ang faith. Spirit of faith, sinabi ni Apostle Paul. So meron kayo spirit of faith na hindi ka nakadepende sa nakikita mo sa mundong ito. Hindi ka tumitingin sa mundong ito. Tumitingin ka doon sa word, hindi sa world. God gave me the word. I'm strong. I will live a long life. I will be, ayan, di ba? Ayan o, that ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience, there. Nakita niyo po, how are they able to inherit the promise? Faith and patience. Kung meron kang faith at meron kang patience, that will wow, parang si Superman. It took a while. Don't desire na mag-speed of light ka agad. Ano kasi flash? Okay na yun. Okay lang yun. Kahit isang supersonic ka lang yun. 300 something, less than 400 para to break the sound barrier. Pero how much more kung makakuan? Grabe, hello? Yung may matagal na hinihintay, please, don't give up. Don't give up. Amen? He who began. Sabihin nyo na everyday, the word is where? In you. The word is where? In your heart, in your mouth. The word is where? In your heart. In you. Saan ko titignan, Pastor Roderick, sa akin? Sa isip ko ba, sa memorya ko, hindi sa memorya? Dalawa lang. The word is here and here. Gaano kalayo? Alam niyo po ba pag malapit na sa Bible, pag within reach at makukuha niyo na, it's called at hand. At hand. Tingnan niyo ang distansya ng nguso sa puso. Isang dipa. Isang kamay lang. Ibig sabihin, lahat na nilalagay ni Lord sa heart at sa nguso natin, makukuha ninyo. Do you believe? Just don't give up. Be like this blind man na, hoy! Nilagpasan ka na! Ayun na, ito na yung lesson, no? Hindi ka na, ayun, minsan may pakiramdam, ang tagal na, inabot na kaya, pastor. Ako, ito naman imbis na binibilang ang blessing, ang binibilang taon. Ako po, may mga taon binibilang oras, binibilang araw. Magsabi ng amen yung nagbibilang ng numero. Puro numero binibilang yan, pastor. Oh, puro numero. Naku, very depressing ang numbers. Maniwala po kayo, lahat ng numero nakaka-depress. Numero ng buhok, nakaka-depress. Numero ng ngipin, nakaka-depress. Numero ng guhit sa mukha, nakaka-depress. Numero ng
Corrugated bills. Corrugated. Bilbil, nakaka-depress. Numero ng edad, nakaka-depress. Numero ng balance mo sa pera, nakaka-depress. Numero ng taon ng pinaghihintay mo, nakaka-depress. Never mind the numbers. Forget the numbers. Amen? God is not a numerical God. He is the Word. Hindi po siya numero. Salita po siya. Amen. Okay. Paano ba? Pwede ba tayo magsalita ng numero? Pwede din ba? Pwede ba tayo magsalita ng numero? Last na talaga ito pangako. Madali lang sabihin, 143. Ano ibig sabihin ng 143? I love you. Ano pa? Sino yung nagsasalita ng numero dito? Di ba? Yun mga laging naloloko. Ano number yun? 0202. Di ba mga minamahal? Yan. Narakit ka na naman. Paano 0202 ka kasi? Ano yung 02? Hindi, imbes na hinahanap mo yung 20200, totoo. Ayan, tinuturuan ko na kayo magsalita ng numero. Hirap kaya? Kaya nyo magsalita by number? Hirap, no? No. But words are not made of numbers. Words are made by alphabets. Amen? Kaya sabi ni Christ, hindi man sinabi ni Christ, I am the number 1 and the number 0. Hindi. Sinabi niya, I am letter A and I'm letter Z. I am Alpha and Omega. I am Aleph and Tav. I am Alpha and Omega. Okay, God bless us. Don't give up. May miracles na darating sa inyo. Amen po ba? Praise the Lord. Tumayo na po tayong lahat. Purihin ng Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Nawa na bless po tayo. Amazing. Dahil may communion, tama. Yung communion, ready na ba? Kasi nakatayo na yung mga kapatiran. Ang ganda, alam niyo po, very powerful ang communion because communion speaks of covenant. Pag sinabi natin communion, that's the covenant. And anong klaseng covenant? We are where? Under the new covenant. Amen? Mga minamahal, I pray, this is my prayer. I cannot do it as your pastor. I cannot do it really. And bawat isa is hindi naman ganun ka-powerful, but this is my prayer. I can only pray na the Lord preserve our mind. The Lord preserve our heart. The Lord give us a pure mind and a pure heart. Ano po? Okay. Through the eyes of faith. Amen. I want you to picture lahat ng mga nanonood, no? Hello, Sister Alma, nanonood siya sa Australia, mayroon nag-service sa atin from Australia pa. Amen. Expecting for miracles. Thank you, Jesus. Kaganda ba? Sino yung mga expecting for miracles? Yes. I want you to picture yourself as a rocket na defying the gravity. Dinidefy ninyo yung gravity ba? Lakas, palipad. No, sa New Year, meron yan. Maliliit lang na rocket, di ba? Baby rocket, quitis. Pero mas matindi. Pwede tayong magpatugtog ng isang worship song habang dinidistribute ng ating mga nanay at mga ate ang mga yung damang tawag sa mother, women, nanay. Huwag na lang lola, ha? Nanay, mami, sisters, ate, tita, aunties. Thank you po, mga women's. Yan, matindi yan. Solid na substance yan, si Jesus Christ. Amen? Solid yan. Masyadong solid. Because He's given Jesus Christ, His Son. Sing with me. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what
the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Sige. Do you have the bread and the wine? Sige po, hindi ko po sisimulan hanggat hindi na i-distribute sa lahat. Mas maganda kung tayo ay magkakasabay-sabay. Now, this is not a mass, but this is a commemoration and celebration of the Lord's Supper. Sa mass, mga minamahal, short po yun sa misa ng mga Katoliko. They call it transubstantiation. Ano yung transubstantiation? Sa kanila, naniniwala sila na yung ostia literally nagiging piraso ng karne ni Kristo. So, that's their faith and we honor that. But sa atin naman, sa Biblia, we're not gonna go dogmatic, we're gonna go biblical and scriptural. This is more of a commemoration, celebration, and a gesture of faith, mga minamahal. This is putting faith in action that we are receiving with gratitude, faith, and humility. Ano po? We are receiving with gratitude. Pagpapasalamat. Masaya tayo nagpapasalamat. With faith and humility, everything that the Lord Jesus Christ paid for. When He shouted tetelestai, sinabi ni Christ na everything is paid in full. Everything is ready. Bayad na yan, bayad. Your healing, your salvation, tanan-tanan, fellowship with God, increase, abundance, it's all been paid in full by Christ. So Father, make us worthy. This is just Panginoon, a moment na nag-reflect kami asking that you make us all worthy to receive the elements. Maraming salamat, Ama. Dahil isa lang ang word. When you gave us Jesus, you gave us everything. And when we receive Jesus, then we have everything. And Lord, today, tatanggapin na ulit namin ang mga bagong kabanata, mga bagong taktak, mga bagong buhos, mga bagong paparating na biyaya at blessing. New strengths, sabi nga, daily bread, sustenance, new strengths, clearer, high-definition visions, strong faith sa provision, salamat sa protection, sa provision, salamat sa life. Lord, walang gustong anak ninyong manghina. Walang gustong anak ninyo na magkasakit. Walang gusto ninyong anak na mapahamak. At lahat ito'y trabaho ng aming papagad. Thank you, Lord Jesus, that evening when you were betrayed, you took the Passover bread and break it, and when you had given thanks, said to your disciples, even now we are your disciples, take, eat. This is my body which is broken for you. Now you do this in remembrance of me. As we receive the broken bread, we receive healing in our spirits, soul, and body. Let's all partake of the bread, shall we? Thank you, loving Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you for healing. Pwede po ba magpasalamat kayo sa mga healing? Ano man yung gusto ninyong healing? Anong gusto ninyong healing? Come on, you say it right now. You have the word in your mouth, in your heart. You are healed. I am healed. Diabetes, sakit sa puso. Ano man yung mga high cholesterol na yan, mga hindi gumagana sa nerves natin, puso natin, organs natin na may diferensya. By the brokenness of Jesus, we are now whole again. Also, the Lord Jesus Christ took the cup. And when He had given thanks, said to His disciples, this cup now is the New Testament. This cup is the New Testament in my blood. Do drink this in remembrance of me.
Now, Paul the Apostle said, "Brethren, every time we observe, commemorate, and celebrate the Lord's Supper, partake of the bread and drink of the Lord's cup, it is an expression of faith. We believe that Jesus Christ, He died. He rose from the dead, ascended into heaven, seated at the right hand of God, and will soon return for all of us." Let us all drink of the New Testament cup. Salamat, Lord. Salamat. Thank you, Lord. Thank you. We are blessed. Father, we just bless, Lord, yung service. All the glory goes to you, Father, in Jesus' name. Amen and amen. God bless us po.